Masayang araw po, mga ka-PL. Maaaring ito po ang dahilan. Kaya tumakbo si Da Junior sa pagkapangulo noong nakaraang halalan. At kasamaang palad, nanalo pa. Kaya ngayon, nagpapakatuta na lamang siya sa mga kano. Dahil baka ito po ang dahilan. Kumbaga, hinahayaan niya na lang na, sige, hawakan niyo ko sa liig. Kasi kailangan ko ito. Bahala na muna yung Pilipinas. Bahala na muna magmahal yung presyo ng mga bilihin, lalo na yung bigas. Bahala na, kantsawan ako ng mga Pilipino. Nasaan na yung 20 pesos? Basta unahin niya muna ito. Ayan. Ano ba kasi yan, PL? Ito na. Basahin ko po. Dalawa ito, mga kababayan, ha. Unahin ko lang po itong sinabi ni Sas Rogando Sasot. Iisa lang po kasi ang sinasabi nila ni Sas at ni Rodolfo Paglinawan. Ito po ang sabi ni Sas. Karamihan sa mga asset ng pamilya Marcos ay nasa Amerika at sa mga bansang kasapi ng NATO. Marami ang kasapi ng NATO. At trilyon-trilyong halaga ang mga asset ng Marcos sa mga bansang yan. Hindi kaya? Baka ito ang dahilan. Tatakbo akong presidente. Pag nanalo ako, kukunin ko lahat ng mga asset namin na naka-freeze. Yan. Tuloy. Si First Lady Imelda Marcos na rin dati ang nagsabi kung saan yung mga bangko. Meron sa Belgium, sa United States, sa Germany, at sa Switzerland. Kung hindi ako nagkakamali, mga kababayan, hindi lamang po itong mga nabanggit na lugar, merong asset ang mga Marcos. Marami pa. Baka ito lang ang natandaan, Sas. Kung ikaw, meron kang frozen assets, si Bongbong Marcos ang executor ng real estate ni Marcos Sr. This is their best chance to get their frozen assets dahil nga presidente siya. Kailan niya pa kukunin yan? Pag natapos na ang kanyang termino. Ang tanong, kung matatapos niya ba yung termino niya? Kaya ito na ang tamang pagkakataon para sa kanya, para makuha yung mga tagong yaman nila, mga ka-PL. Kaya nga pa ang biyahe niya, pak, kaliwa kanan, kararating lang lipad na naman. Tayo, parang pinababayaan, 20 pesos na bigas, wala na, 1/4 na lang po yung 20. Da Junior, oy, huwag niyo naman kami pabayaan, Yor. Kung meron kang tinatrabahong iba, maliban sa kasunungalingan mong iahon ang bansa, iahon, lalo pang lumubog. Tulungan mo naman kami, mabira ka naman, They can't control everything. Hindi na sila aasa sa kung sino yung nakaupong presidente. Correct. Panahon ni tatay, hindi man nila ito nisikaso. Mas lalo na siguro pag natapos siya, kung matapos nga, halimbawa si Inday na, mas lalong hindi nila ito maasikaso. Kaya ito po ang tamang pagkakataon para sa kanila. So, it's not too much of speculation that displayed a hog role. Dahil kailan ba nila makukuha ang asset kung wala sila sa kapangyarihan at wala silang maibibigay in return doon sa mga unfreeze ng assets nila. Kaya nga ito ang nangyayari ngayon, sangkaterba po na mga kasundaluhang kano
may ibang bansa pa na naririto na po sa ating bansa. EDCA site, naku po, napakarami. Base militar, ayan, halos sunod-sunod ang naitatayo nila. Baka ito po ang kapalit ng kanilang mga tagong yaman, mga ka-PL. O sige, ibibigay namin yung mga nakatago ninyong kayamanan, pero hayaan mo na maglagay kami ng base militar sa Pilipinas. O dagdagan namin yung EDCA at libo-libong tropa ng kano ang ipapadala namin dyan at mga military vehicle. O diba? Baka ito ho ang kapalit. Eh syempre tayo mapaglaro isip, gira na to. O diba? Eh paano hindi mangyayari na magkagulo itong Amerika at saka yung China, may sigalot sila. O baka ito nga ang maging, naku, wag naman sana. Di ba? Maging arena nila. Ay, laloko na kawawang Pilipino. I think this is the perfect opportunity to do that. Sabi po ni Sas Rugando Sasot. Ayan, maliwanag ang pagkakasabi ni Sas. Tama. Ha? Para sa akin, sang-ayon ako sa sinabi ni Sas, mga kababayan. O ito pa isa. Ito naman po ang sabi ni Rodolfo Caado, Paglinawan. Ayan. Palagay ko, ito ay isang security blanket para kay Bongbong Marcos. Dahil alam naman ng sambayanan by now na siya ay hostage nga, hawak sa liig, hostage na talaga ng Estados Unidos dahil sa mga tagong yaman ng kanyang ama. Yun. Hinahayaan niya na lamang po na hawakan sa liig ng kano, rendahan siya, kung ano gusto nila, sige rin siya. Kasi, baka dahil po sa mga kayamanan nila. Sa madaling salita, mga ka-PL, opinion ka lamang po ito, isa sa agenda niya para tumakbo sa pagkapangulo at nanalo pa ang buang na yan, kunin lamang ang kanilang mga tagong yaman. At pagkatapos niyan, bahala na kayo dyan, talo-talo na tayo. Masira na kung masira ang pangalang Marcos. Importante, nabawi na namin yung mga kayamanan namin. O, kita nyo nangyari ngayon sa bansa. Wala. Maaaring ito ho ang tinatrabaho nila ngayon. Hindi ang kapakanan natin, kapakanan ng ating bansa. No. Ito pa. Nakipag-kompromisyo siya dyan eh. Mismong kapatid niyang si Aimee Marcos ang nagsabi. 180 siyang tumalikod sa usapan nila ni Chinese President Xi Jinping noong January 2023. Then, wala pang isang buwan, nagpatupad na siya ng 4 EDCA sites dito sa ating bansa. Ang Executive Order number 57 ay walang magandang epekto sa ating bansa. Wala. Ayon po kay Rodolfo Paglinawan, mga ka-PL. Diba? EDCA site, EDCA site, EDCA site. Base militar, ayan. Inahayaan niya lang na dumami pa ito sa kagustuhan, baka, sa kagustuhan ito ng mga kano. O dahil nga, ito ang kapalit para makuha ulit nila ang kanilang mga tagong yaman. Siyempre, makikisuyo ka sa ibang bansa na dihamag na mas malaki sa iyo. Pilipinas ka laang, sino ka? Pakikinggan kita? No, siyempre may kapalit yan. Yan ang nangyayari ngayon, mga kababayan. Kaya si Dayunyor, sige, pasyal dito, pasyal doon, kauwi lang, alis na naman. Hindi ba kayo nagtataka? Tapos, pag uwi, sasabihin, may mga pledge po, trilyon-trilyon, wala na. Pledge.
Hanggang pledge lang, wala naman. O, di ba? Yan po ang ating mga hinala, mga kababayan. No? Maaaring totoo, maaaring hindi. Yan. Kamustahin na lamang po kasi natin ang mga nangyari sa bansa. Meron ba? Wala nga eh. Ano ho sa palagay ninyo? Paki-comment po. Hanggang dito lang. Maraming salamat sa inyong lahat. Mag-iingat kayong lagi at higit sa lahat, mahalin po natin ang Pilipinas.